Papa, why are you crying? God, binabalangkas pa lang ang mga plano niya ay naluluhan na siya, nagiging emosyonal na. Happy lang si Papa, baby. Ginagap niya ang munting palad ng anak. If only he could hold on to her this much. Baby, may friend ba si Mom sa bahay ninyo? He is literally spying on Janine. Hindi niya mapigilan. Curious siya. Yes po. Kinabahan siya. Pakiwari niya ay naubusan ng likido ang lalamunan niya. Girl ba? O boy? Girl po. Sumasagot itong sa bagong biling Barbie na katuon ang pansin. Si Ninang Lynette po. Nabunutan siya ng tinik sa dibdib. But what if Janine had been too discreet with her affairs? Isipin pa lang ay parang binibiak na kanyang puso sa sakit. Mama! Nakarating na pala sila sa bahay ni Aling Martha. Halos mahigit niya ang kanyang hininga nang matanaw ang figurang iyon. Wearing a cotton dress na nagpapalitaw ng softness nito na nang nagdaan ng hangin ay bumakat sa natural na magandang hubog ng magandang katawan nito. Napasinghap siya. How he wished holding her in his arms once more. How he dreamt of caressing the lovely face and prayed of brushing his lips against hers. Janine, his heart and his whole being ached for her. Only for her. He would trade millions only to hear those I love yous from her again. May natitira pa ba dyan sa puso mo? Parang sasabog ang puso niya, knowing na abot kamay lang niya ito pero ang layo naman. Salamat at tumubod ka sa usapan. Ang sinabi ni Janine nang makababa sila at karga na ang anak nila. Akin na muna si Adi at na makapag-usap naman kayo sandali bago kayo tumulo sa airport. Kinuha nga muna ni Aling Martha ang bata. Kasalukuyan na ring inilabas ni Joey ang mga bagahe na mag-ina niya. May bigat sa kanyang puso habang tinititigan ang mga iyon. Isang araw ay pag-uusapan natin ang arrangement natin kay Adi. Hindi siya kumibo. Bumundol ang mabigat na bagay sa puso niya. Napabuntong hininga na lang siya. Ate, aalis na ba tayo? Si Joey na nakatayo sa gilid nila. Janine nodded. Pwede bang ako nila maghatid sa inyo? He hoped she'd say yes. She didn't. Huwag na, Harvey. Mangungulila ka lang sa kanya. Don't worry, Harvey. Uuwi kami dito by December at sa'yo si Adi buong bakasyon. Ayoko ng ganoong setup. Gusto ko na buo tayo, Janine. You, Adi, and me. Ayoko ng ganito, Janine. Ilang ulit niyang inutusan ang sarili na huwag makiusap. Baka makaya pa niyang ibahin ang desisyon nito. I love you, Janine. Walang nagbago. Harvey, you don't have to answer me. Ayaw niyang marinig ang masakit na katotohanan ng isasagot nito. Sarado na ang puso't isipan nito at mahirapan siyang baguhin ang kalooban nito. At least not now, but he will make sure she'll love him again. In case naubos man ang pagmamahal na meron ito sa kanya noon. Goodbye, Harvey. Wala itong lingon-likod na iniwan siya at nilapitan sa Adi. It was a sign of dismissal. Adi, humalik ka na sa Nanay Martha. Tumalima ang anak nila. You kiss Papa goodbye to. Mahigpit niyang niyakap ang anak. Habang hinahaplos ang buhok nito'y naiiyak siya. Hindi niya mapigilan. And when he caught a glimpse of Janine, may bahi din ang kislap ng luha sa mga mata nito. Maybe, just maybe, may natitira pang ang pagmamahal sa puso nito. But goodbyes had to be said. Only for now. Sinisigurado niya dahil ang puso niya ay nakatuon na sa isang bagay. Bundok ng pagsubok ang susuungin niya pero kakayanin niya ang lahat. Haharapin niya ang anumang sakit hanggang sa araw na tuluyang malusaw ang hinanakit sa puso ni Janine. Singapore. Dati, iba yung tuwa ang nararamdaman niya. Oras na nakatungtong siya sa banyagang lugar na ito. Sa bansa kung saan nabuo niyang muli ang tiwala sa sarili. Singapore had been her land of opportunity. Kung tutuusin, itinuturing niya itong tahanan sa loob ng nakalipas na mga taon. Bakit hindi ko na maramdaman ang excitement sa tuwing nararamdaman ang magandang tanawin sa paligid? May dumadagang bigat sa kanyang dibdiba, parang noong unang beses na napadpad siya sa lugar na ito. Welcome home, Adi!
Nagpatuon ng umibis ng sasakyan si Lynette at sinimula ipasok sa loob ang ibang mga bagahe. Pati na ang nakakahong pasalubong na padala ni Nanay Martha. Lahat ng paborito ni Lynette. Si Nanay talaga. At kaya uso-uso na ng tag sa chat pero tingnan mo, Janine. Nakatuping yellow paper na may sulat kamay ng inang itinaas ni Lynette. Si Nanay talaga. Napapailing ito. Janine. Inginuso ni Lynette ang anak na nakapangalumbabang nakatanaw sa labas ng bintana. Nawala ang pagiging hyperactive nito. Basta lang nakatingin sa labas. Baby, what's wrong? Tanong niya ng lapitan ito. I miss Papa. Sinasabi na nga ba niya? Kanina sa biyahe ay bukang bibig nito ang ama. Kumikislap pa ang mga mata nito sa bawat pagkakataong nababanggit si Harvey. Don't be sad. Sa December, uwi tayo ha. You will see Papa again. Talaga? Sapat na ang sinabi niya para lumiwanag ang mukha nito. Kaya ang mabuti pa ay sumama ka na sa akin. Dinner na tayo. Kahit papaano ay naging masigla ito. Banggitin lang ang pangalan ni Harvey ay ngumingiti na ito. She should learn how to settle with that fact. Matapos itong pakainin at bihisan ay pinatulog na niya ito. Sila naman ni Lynette ay pinagkasyang magpalipas ng oras sa veranda habang nagtsatsaa. He offered me marriage, Lynette. Tumanggi ako. Pareho silang nakatanaw ni Lynette sa maliwanag na buwan. Tahimik na ang gabi sa residential district na iyon ng Singapore. Bakit? Natatakot ako. Single pa din siya? Curious na tanong ng kaibigan na dinala sa ilong ang mug at sinamyo. A habit of hers na hindi mawala-wala. Ang mga mata nito ay nakatambay o nakaantabay sa isasagot niya. Oo. Single pa rin pala. So that means naghihintay sa'yo. Don't you think it's about time to forgive him? Kinapa niya ang puso niya. Wala naman ang galit sa puso niya. Nang makita niyang masayang anak niya sa piling ng tatay nito, bigla na ring naglaho ang hinanakit at lahat ng galit. Pero kung ako nga naman nasa katayuan mo, kahit pa siguro lumuhod si Harvey. Paalala ko lang yung time na munti ka nang mawala si Adi. Tapos tawag tayo ng tawag at text ng text kung nasaan ka at walang Harvey na nagpapakita man lang. Ay, World War Z talaga ang katapat. Idagdag pa na nakita ko kaagad kinaumagahan na may ibang babae na kaagad sa bahay niya. But knowing na hindi pa nagpakasal at inaya ka, that means something. Isa pa, sa ikli ng pinagsamahan ninyo sa pag-uwi mo, mahirap na mapag-usapan ang lahat ng namagitan sa inyo after so many years. Marami kayong hindi alam sa isa't isa. Lahat ng sinabi ni Lynette ay tama. She failed to listen, kahit kina Tita Giselle at Sheila ay hindi siya nakinig. Iwan mo na kita. Baka naman kapag nag-iisa ka na ay makabuo ka ng magandang desisyon para sa inyo ni Adi. Hinigop ni Lynette ang nalalabing laman ng tsaa at nagdesisyong magpatiuna sa loob. Samantalang siya'y naiwan sa labas at pinag-iging titigan ng magandang kalangitan. Stars dotted the sky tonight. Ang ganda lang. It was like a piece of art, while she on the other hand is a mess. Her feelings are messing with her mind. Harvey. Adi. Ilang minuto muna siyang nakatutok sa kawalan. Sa kanyang utak ay nabuwang isang desisyon. Kinuha niya ang cellphone at may tinawagan. Janine? You're back already? Mababasa ang excitement sa boses ni Caleb sa kabilang linya. Just a while ago. I'm glad you came home early. Kinabisado niya ang puso niya. Walang anumang reaksyon, walang pagtalon, walang paghigit ng hininga. The truth is, kay Harvey lang niya kayang maramdaman ang mga ganoong emosyon. Isang katotohanan ang napatunayan niya. She can never love other men as much as she loved Harvey. Si Harvey lang ang mahal niya. Janine, are you there? Ang gusto lang naman niyang sabihin ay matutuloy ang date nila na bibigyan niya ito ng tsansa, pero iba ang namutawi sa bibig niya. I'm sorry, Caleb, but the dinner is off. I hope you'll understand. Pinatay niya ang tawag. Pinakaramdaman ang sarili. Naawa siya sa mabait na binata pero kahit na anong pilit niya, hindi na siya maaaring tumingin pa sa ibang lalaki. Harvey. Dumagundong ang dibdib niya. Nagre-revolusyon na naman. Nakasama lang niya ulit ng konting oras si Harvey ay nawiwindang na ang buong sistema niya. Nagbabago na ang takbo ng kanyang buhay at pati na ang desisyon ay kasama na ito. Ang gulo niya.
Papasok na siya sa loob nang mapansin niya ang sakyang nakaparada sa unahan. May pakiramdam siya na sa kanya nakatutok ang pansin ng sino mang nasa loob. Kagaya na lang noong nasa bahay siya ni Nanay Martha. Lynette, nasan si Adi? Halos mawalan siya ng bait nang matuklasang wala si Adi sa loob ng bahay. Dito lang yun kanina, naglalaro sa Barbie niya. Si Lynette nakasalukuyang inaayos ang botones ng blazer nito. Nagluto lang naman siya ng agahan. Paglingon niya ay wala na si Adi sa kinaroroonan nito. Baka nakalabas. Tumahip ang dibdib niya nang matuklasang bukas nga ang gate nila. Adi? Hindi na niya alintana na bitbit pa niya ang ginamit ng wooden spoon sa pagluluto. Adi, baby! Mangiyak-ngiyak na siya. Mababaliw siya kapag nawala ang anak niya. Siya yun! Sinundan niya ang tinuro ni Lynette sa unahan. Ang anak niya nga, may kung sinong babaeng nakaluhod paharap sa anak at animo hinahaplos ang buhok nito. Medyo nakatagilid dito kaya hindi niya masyadong makita ang mukha. Adi! Napatakbo siyang palapit sa bata. Kinarga ito at mahigpit na niyakap. Bakit ka ba lumabas ng gate, ha? Nasa pagitan ng yamot at pag-aalala ang pumintang emosyon sa boses at mukha niya habang iyapos ito ng mahigpit. Tinitigan niya ang babae. Ang planong magpasalamat ay napinid ng matuklasan kung sino ngayon ang kaharap niya. Senyora Irene? It's as if someone whispered in her ears. Hindi coincidence ang pagkikita nilang ito ng matapobreng babae. Sinuri ito ni Janine. Strikta pa rin sa unang tingin na mukha ng aristokratang babae pero may bahid na ng lambot sa mga mata. Malayo na ito sa babaeng nang maliit sa kanya noon. I can see Harvey in her. She has Harvey's features. May pangungulila ba sa mga mata ng ina ni Harvey? How are you, Janine? She had known her for years at hindi ito ang tipong nangungumusta sa kanya. Galit ito sa kanya. She abhorred her, in fact. Okay naman po. Napalingon siya kay Lynette. Pasimple siyang siniko ng kaibigan. Nagtatanong ang mga mata nito kaya pinakilala niya ito sa senyora. Oh, Harvey's mother, ha? Bakit hindi na muna natin papasukin si Bianan sa loob ng bahay? Wala siyang tiwala kay Erin pero pinaunlakan niya na rin. Magkasunod silang pumanhik sa apartment nila ni Lynette. Have a seat po, ma'am. Baby, can you play with... Nag-aalangan siya sa kung ano'y patatawag niya kay Adi sa babae. Lola. Sagot nitong nangingislap ang mga matang nakatitig kay Adi. Si Adi man ay manghang nakatitig sa lola nito. Anong ginagawa niya dito? Panay ang palihim na sulyap nila ni Lynette sa aristokratang si Irene habang nasa kusina. Wala akong idea. Kumakain ba yan ng mga pagkain jologs? Social yan, pero wala na siyang choice. Lagyan mo kaya ng laso ng kakainin yan. Baka ganti man lang. Pinakahuling gagawin niya iyon. Alam mo bang para tayo mga tanga? Nagbubulungan tayo na halos magpalit ng mga mukha natin sa sobrang lapit. Naiiling na punay niya. Naalala niyang wala sa burol o sa libing ni Tito Clarence ang ina ni Harvey. Absente din ito noong pamamanhikan ni Harvey sa kanya. Dalhan mo ng tsaa hanggang hilaw mong bianan. Dagdag points yun sa'yo. Inirapan niya ang kaibigan bago lumabas. Inilapag niya sa harap ng babae ang tasa ng umuusok na minty na nakapatong sa saucer. Umupo siya sa katapat na upuan. Pinag-aksayahan silang tapunan ng oras ng abalang si Irene. Wild guess, may importante itong pakay. Tumikim siya upang agawin ang atensyon nito na buong kinain ng larawan ng anak niya na nakapatong sa bedside table. Tingyo po. Gusto na niya itong itaboy pero at the same time ay curious siya. Ganito din sa Harvey noon. Ang hilig magdoodle at maglaro ng puzzle. Ang unang sinabi ng matapos sumigop ng tsaa. Ganoon pa rin kapino ang kilos nito at ng babaeng nagpapirma sa kanya ng papeles noon. Pero kapansin-pansin ang lungkot sa mga mata nito. Nahirapan ka ba sa pagbubuntis mo? Weird. Nagtatanong ito sa pregnancy niya. Medyo. Pero nakakaya naman po. May mga tumulong naman sa akin. Sa amin. Formal ang pakikitungo niya sa babae. I see. Ilan saglit munang nakatitig ang babae sa anak na nakatungo at nilalaro ang puzzle sa bisita. Harvey missed so much of her. Every milestone. Actually, kayong dalawa ni Harvey. You miss a lot from each other. Saka itutuwid na tumitig sa kanya. I am to be blamed. Kumunot ang noo niya. Hinila ang anak at dinala muna sa itaas.
Pakiramdam niya kasi ay kailangan niyang gawin iyon. Bumaba lang siya matapos itong ipagbilin kay Lynette. Walang kasalanan si Harvey. So, nandito ito para mag-abogado sa anak. Mula sa pamimeki ng kasal hanggang sa inakala mong pagtataksil ng anak ko. It's all on me, Janine. Umawang ang bibig niya sa nalaman. Bigla ay nahaplos niya ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya kasi ay nauubusan siya ng hangin. Nasa US kami noon ni Preston. Noong mga panahong yun din, kayo nagdesisyong magpakasal ni Harvey. Megan overheard the conversation between Harvey and her father. She was hysterical noong tawagan ako. You know, Megan was always an intelligent and strong woman. Pero si Harvey lang pala ang kahinaan niya. At that time, I was angry with Alcalas and I was so furious nang nalaman kong ikaw ang piniling ipalit ni Harvey kay Sheila. So I blackmailed Fernan. Ikaw may kagagawa ng lahat. All this time nagsasabi ng totoo si Harvey. Pinaratangan niya si Harvey kung ano-anong masasakit na salitang ibinato niya dito. Pinagkaitan niya ito ng pagkakataong maging ama ni Addie. Pati ba nangyari sa kanila ni Megan ay may kinalaman kayo? Tumulo ang luha niya nang tumango sa Erin. Gusto niyang manumbat dito. Kung gagawin niya naman, mababago ba ang mga pangyayari? Sa sobrang disgusto niyo sa akin, pati buhay ng anak ko, munti ka ng madamay. Mas sumigpit ang yakap niya sa anak. Napatungo ang nakatatandang babae. Tila humuhugot ng lakas mula sa pagtitig kay Addie. I never liked you for my son. Ang matapobreng sa Erin hindi ka matanggap. If it wasn't Sheila, then it would be definitely be someone better than her. Hindi niyo naman mahal ang isa't isa. Iniisip ko maghiwalay din kayo. To save you from going your battles to court, mas mainam na ng peke ang kasal niyo. So we did it, Janine. I am so sorry for what I did. Mabubura pa ba ng sorry ang lahat? Sinira niyo ang pagmamahala namin ni Harvey. Pinaglayo niyo kami. Silly of me dahil nagpadala ko sa mga kasinungalingan niyo. Her voice trailed off. I know. Makapal ang mukha ko para lapitan ka ng ganito but I couldn't just allow myself to see him suffer. He had gone through so much. Bumugon ang hangin ang ginang. Noong mawala ka, halos mabaliw si Harvey sa paghahanap sa'yo. When you were gone, kasamang namatay ang puso niya. He was drowning in pain and misery. Bilang ina, nasasaktan akong makita siyang ganun. Nagsimula akong dagain ang konsensya. I so boldly wanted to tell him the truth pero natatakot ako na kamuhian niya ako. Harvey had always been faithful to her. Ngunit walang sekretong hindi nabubunyag. One day, narinig niya kami nag-uusap ni Megan. He found everything. All those lies and scheming. He got mad. Nagtapon siya ng kung ano-anong bagay. Nasaktan niya si Megan and if only I wasn't his mother, marahil nasaktan na din. I have never seen Harvey as furious as that. Napapikit siya. Nabubuhay sa imahinasyon ang hirap na pinagdaanan ni Harvey. Nakakaawa si Harvey ng mga panahong iyon. Yung message ko tungkol sa pagbubuntis ko. Sinong nakabasa nun? Nakikinikinita niya na ang sagot. Gusto niya lang marinig. Ako. Gusto niya magalit at magwala. Hindi niya kailangan ng lahat ng detalye. Iisa lang ang tumimo sa utak niya. Harvey was a victim as much as she was. Inosente ito sa lahat ng paratang niya. Alam niyong buntis ako pero mas pinili niyong maging makasarili. Paano niyo nagawang saktan na sarili niyong anak? Alam ba ninyo na nandahil doon ay munti ka nang mawala si Addie sa akin? Napakasama niyo. All these years, ngayon niya lang nagawang pagsalitaan ng ganito sa Erin. Yes, I am. At inaani ko na lahat ng kasamaang ginawa ko. I lost Harvey and Preston. I lost my family. I lost the chance to be with Addie. I am selfish, Janine. Wala akong karapatan na makiusap sa iyo but please, I am begging you. Come back to my son. He needs you and Addie by his side. Mahal na mahal ka ng anak ko. I couldn't bear to see him die of loneliness.
Ang dami pa niyang nais malaman at malinawan, ngunit iisa lang ang gusto niyang mangyari sa oras na ito, ang muling makita si Harvey. Hihingi siya ng tawad. Kung kailangang luluhod siya sa paanan nito'y gagawin niya. She will earn his forgiveness. Sa lahat ng ito, si Harvey ang mas nawalan. At least, in times of misery, she had Addie with her. May napagkukuhanan siya ng lakas ng loob. May naging sandalan siya. Harvey had none. Kailangan kong makauwi ng Pilipinas. Kailangan kong makita sa Harvey. Sir, is there anything else you need? Naririnig ni Harvey ang tanong ng secretary niya, ngunit nakadalawang ulit pa ito bago siya sagutin. Pakidalhan na lang ako ng kape, Berna. Nanatiling nakapako ang mga titig niya sa labas. He wished malawak na kalangitan o hindi kaya ay dagat lang ang kanyang natatanaw at wala ang iba pang matatayog ng mga gusali. That way ay marirelax ang pakiramdam niya. Ilang sandali pa lumipas nang bumukas ulit ang pintuan ng conference room. May pumasok. Umalingasaw ang pamilyar na amoy ng brewed coffee, ngunit wala ang nakasanayan niyang tagaktak ng takong ng kanyang secretary. Wala din ang nagiging pamilyar ng pabango na araw-araw nitong gamit na kahit masangsang sa ilong ay isinasawalang kibo niya. What he inhaled is a sweet scent that only impossible. His imagination must have played him very well dahil yun ang gusto niya. Narinig niya ang tunog ng paglapag ng saucer sa lamesa pati na ang tunog ng kutsarita. Call Captain Listerio. Sabihing maaga kami bukas papuntang Singapore. Chartered flight to Singapore to his Janine and Addie. Tinapos nilang ang board meeting. The whole week, cleared ang schedule niya. You may go home to your family, Berna. Family? It brought a sense of happiness and at the same time, longingness in him. Ang ipinagtataka niya lang ay ang tila walang balak na umalis na secretary. Napipiko na siya. He just wanted to be alone. I said you... Nabitin sa air ang sasabihin niya. It wasn't Berna who was standing there. Hindi ang secretary pumalit kay Karen. It was someone close to his heart. Someone who was able to take his breath away. Harvey. Ilang ulit siyang kumurap. Sa bawat pagdilat ay inaasahan niyang mawawala sa paningin ng imaheng nakikita sa ngayon, pero nanatiling naroroon, nakatayo habang tila naluluhang nakatitig sa kanya. God, napatayo siyang bigla. Ang kamay niya otomatikong dumako sa kanyang korbata. Niluwagan niya iyon dahil pakiwari niya nauubusan siya ng hangin. Janine? Hindi siya sigurado kung sa isip lang o matagumpay na namutawi sa bibig niya ang sinabi. For God's sake, he was almost choking. Dapat ay nasa Singapore ito na mga oras na ito but she was standing right in front of him. May kakaibang kislap ang mga mata nito. Wala na ang bahid ng galit at hinampo para sa kanya. Instead, may alanganing ngiti sa mga labi nito. Ang dalawang palad ay pinagsalikop sa harapan at pinagkikiskis at tila ninenervyos. The same old Janine he was about to get married. Same woman who offered her naked body to him just to make him feel alright. Dahan-dahan ay humakbang siya. He never bought an eye while stepping towards her. Ilang hakbang lang iyon pero tila napakabigat ng mga paa niya. And when he was standing an inch apart from her, he lifted his hand to caress her face. Pero nag-aalangan siya sa simula. Natatakot na baka mawala itong bigla. Subalit ng tuluyang dumaiti ang mga daliri niya sa makinis nitong mukha at nadama ang init ng balat nito. Sa kanya, napatotohanang tunay nga ito. God, how he longed to do this over and over again. Hindi niya pagsasawa ang gawin. Naririto ka nga. He almost whispered. Sorry, Harvey. Sorry. Sunod-sunod ang naging paglandas ng mga luha nito sa mga mata. Siya man ay naluluha din. Bago pa man siya nakahuma mula sa matinding pagkabato-balani, naramdaman niya ang malambot na katawang lumapad sa kanya at ang pagyapos ng mga brasong iyon sa katawan niya. Sorry, Harvey. Sorry. Paulit-ulit na naririnig niya ang salitang sorry. Gumanti siya ng yakap. Mas mahigpit ang sa kanya.
Kung maaari lang na ibaunan niya sa kanyang katawan si Janine, they will never part again. Ever. You're real. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at ninamnam ang init ng katawan nito. Ang dami niyang tanong kung bakit siya nito binalikan pero may ibang pagkakataon pa. Ang mahalaga ay dama niya ito. Nakakulong sa mga bisig niya ang katawang kay tagal niyang ninais na mayakap. I love you, Harvey. Noon hanggang ngayon. Sorry, hindi ko kagad sinabi. Tears escape his eyes upon hearing her confession. Nagmimina siya ng ginto at iba pang kayamanan sa lupa pero ang pinakamahalagang kayamanan pinangarap niyang mapa sa kanya ay naririto ngayon sa harapan niya. I love you. Niluwagan niya ang kanyang mga braso. Gusto niyang makita ito at matitigan sa mga mata habang isinasaad ang mga katagang iyon. Gamit ang kanang kamay ay iniangat niya ang baba nito. Hinuli niya ang mga titig nito. Ang mga matang laging may nakapintang bahid ng kainusentehan. Mga matang kapag nakatitig sa kanya'y tinutupok siya. Those eyes that never failed to steer him inside kapag nakikitang may bahid ng luha. I'm sorry. Hindi ako nakinig sa'yo. I'm sorry. Ang tigas ng kalooban ko. I'm sorry, Harvey. Matatanggap mo pa ba ako? And it pained him seeing her cry like this. Gaya ng dati kahinaan niya ang mga luha nito. I love you. Ilang ulit ko nang sinabi, I loved you then, and I love you now. And I will love you forever and ever. Mas umigpaw ang mga luha nito. Nauwi sa hagulhol. Bakit ka naiiyak? Naluluhang natatawang tanong niya. Panay ang naging punas niya sa mga luha nito. Baka ayawan mo ko sa dami ng masasakit na salitang binitawan ko sa'yo. Baka masyado ka nang naartehan sa akin. Baka iniisip mo. He sealed her lips with a kiss. Walang pasubali ang halik. Nananakop at nauuhaw. Her lips tasted the same, sweet and alluring. Ang tagal na panahong nais niyang muling maglunoy sa mga labi ni Janine. Janine answered back. Her kisses were fiery and passionate at the same time. Mas sinapit niya itong palapit sa kanya. Ang batok nito ay hawak niya ng mariin. Their lips and tongues danced so beautifully. Walang sawa at kapagurang ginalugad ang bawat isa. Hanggang sa mas lumalim pa ang halikan nila. They weren't just simply kissing. They were devouring each other's hungry mouth. Ang mga kamay nila ay kung saan-saan napupunta. Napadaing pa ng malakas si Janine nang walang pag-iingat niyang pisilin ang umbok nito. God, he missed her sexy moans. Nakakawala ng tamang huwisyo ang mga daing nito. Sinisindihan ang pagnanasang nakakahon sa mahabang panahon. Before he knew it, naiangat na niya ang magaan na katawan ni Janine, paupo sa conference table habang hindi pinatlangan ang mainit na mga halik. They sure miss each other. Tila napakadali lang para sa kanila ang hubarin ang harang sa mga kasalanan nila. Mabilis niyang naibaba ang suot nitong leggings. Simbilis ng pagbubukas nito ng zipper ng kanyang slacks. Ang hawak at ang haplos nito ang mas nagpasidhi ng init sa katawan niya. Napigtas ang anumang agam-agam. At ng mga sandaling iyon ay pinagsaluhan nga nila ang tamis ng kanilang pagmamahalan. This is what you get for running away from me for 5 years. Isang halik pa sa mga labi nito ang ipinatak niya at nilubayan niya na ito. Mahirap na at baka abutin sila ng umaga dito. Apart from making love with her, he wanted to see his little Addison. Dahan-dahan niyang ibinaba ang nanginginig na mga binti nito. She was panting. Nakatitig lang sa kanya habang mabibilis niyang inayos ang slacks. Inabot niya ang tissue sa malapit. Thank God at may tissueng hindi na iligpit matapos ang conference kanina. Pinulot din niya ang pang-ibaba nito at humila siya na isang silya at naupo sa harapan nito. Harvey, ako na. It was an attempt to divert his attention. Same old love. Nahihiya pa din. He never budged. He parted her ties. Pinunasan niya ang kasalanan nito. Buong ingat.
Habang ginagawa iyon ay sinisikap niya na huwag mabuhayang muli sa kagandahang nakahain sa kanyang harapan. Mag-usap muna tayo. We have a lifetime to talk and forever to fix everything that had been broken. Sinuot niyang hinubad na damit kay Janine, saka siya tumayong muli at niyakap ito at pinagdikit niya ang mga noo nila. Are you really furry? Tanong niya na ikinulong sa magkabilang palad ang maamo nitong muka. Sing totoo ng panginginig ng mga tuhod ko. Kapwa sila nagkatawanan. Kurutin mo nga ako, babe. John, he missed calling her babe. Ayoko. Masyado na kitang nasasaktan. Umangat ang mga palad nito at humaplos sa kanyang panga. He longed for this, to feel her touch. Napakasuyo na nais niyang pumikit ngunit hindi niya gagawin. Kung maaari lang ay pipigilan niya ang kumurap sa takot na baka maglaho na naman ito.